Isang nakakagulat na balita na si Zaldy Ko ay nahuli na sa Prague, Czechia. Ito umano'y dahil hindi raw dala ang kanyang passport. Pero teka lang, kapanipaniwala ba ito? Hindi basta-basta ang isang mambabatas na lalabas-pasok ng ibang bansa nang walang dalang passport. Hindi siya ordinaryong tao. Kaya ang tanong ng marami, ito ba ay simpleng pagkakamali o isang planadong hakbang na naman? Lalo na't usap-usapan dito ang daan-daang bilyong piso na umano'y sangkot sa kontrobersyal na flood control funds. At bakit nga ba ilang buwan pa ang lumipas bago tuluyang na-cancel ang kanyang Philippine passport? Samantalang may ulat naman na mayroon din siyang hawak na Portuguese passport? Mas lalo pang umiinit ang usapin dahil tila hindi rin prioridad ng pamahalaan ang agarang pag-uwi sa kanya sa bansa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni DILG Secretary Remulla sa ANC News kanina. Hindi niya kasi dala yung kanyang Portuguese passport. Wala siyang dala. Kala niya, parang nagkampante na. So, nung nahuli siya ron, nakalagay doon na wala siyang travel document, ay hinuli siya kaagad. Mahirap sa kanya ang nasa loob lang ng isang bahay doon sa Portugal. So, ang last sighting niya ay sa Italy 3 weeks ago. Nakiusap ang ating DFA na siya ay wanted at he's being held in detention hanggang ma-process ang kanyang mga papers. Paglalaban natin ang karapatan ng Pilipinas sa lahat ng nilako niya rito, sa lahat ng niloko ng mga Pilipino, lahat ang gagawin natin para ipaglaban ang ating karapatan. Upon arrival in the Philippines, turnover siya sa PNP. Pagdating sa PNP, dadalhin siya sa Krame for processing. So, bibigyan siya ng complete physical and mental physical checkup to certify that he is fit for trial. Pagkatapos nun, ipoprocess siya sa procedure ng piano at ng mugshot, after which he will be brought to the Sindigan Bayan for a return of warrant. After the return of warrant, mag-plea siya ng he will be arraigned and he will enter a plea of guilty or not guilty. And then the court will have full jurisdiction over him kung bibigyan siya ng bail or no bail. Sa kabila nito, nananatiling palaisipan. Bakit tila hindi agad pinapabilis ang proseso ng pag-uwi niya dito sa Pilipinas at pagharap niya sa hustisya? Lalo na't may mabibigat siyang paratang na idinidiin mismo sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Romualdez sa umano'y malawakang anomalya. At gaya ng nakasanayan, kapag may bumabangga sa kasalukuyang administrasyon, mabilis itong nagiging sentro ng banggaan, pinapatahimik at nilalabanan. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Zaldy Ko noon. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako
bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Pangulong Marcos na dapat umano'y isauli ang pera sa taumbayan. Pero sana ay hindi ito maging tulad ng ilang DPWH engineers na naabswelto dahil sa pagsasauli ng pera. Dahil para sa iba, isa itong kalukuhan. Ngunit isang malaking tanong ang nananatili. Saan manggagaling ang ibabalik na pera kung ang ilan sa kanyang mga ari-arian ay nakumpiska na at ang iba ay naibenta na ng gobyerno? At paano ang mga nagastos na? At higit sa lahat, ano ang susunod na revelasyon sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng administrasyon at ng mga DDS? Sana managot ang may mga sala dahil kung hindi, malinaw na may loophole ang batas ng Pilipinas para lamang sa mayayaman at makapangyarihan. Dahil tila wala ni isang korap ang tuluyang nahahatulan. Sila ay nakakalaya, nabibigyan ng pardon. Kawawa ang mga Pilipino. At kung iisipin, kung ako man o kahit sino ang nasa posisyon at talagang mahalaga ang kasong ito, marahil ay personal pa nilang susunduin si Zaldico sa ibang bansa kahit pa siya ay nakapiit. Hindi ba? Manatiling nakatutok. Ito ang kwentong dapat ninyong bantayan. Ako ang inyong lingkod. Naghahatid ng balitang walang kinikilingan. God bless Pilipinas.